Kahops, paano kung isang araw magising tayo sa balitang si Jamie Malonzo ay hindi na bahagi ng Barangay Ginebra at kapalit niya ay si Bobby Ray Parks Jr.? Mukhang imposible. Hindi naman. At isa pa, habang pinag-uusapan ng fans ang posibleng trade na ito, may isa pang mas malaking tanong na bumabagabag sa mga solid Ginebra supporters. Ilang season pa kaya nating makikita si Jepet Aguilar na nakasuot ng Ginebra jersey? Mga kahops, pag-uusapan natin ang dalawang mainit na usaping ito kaya siguraduhing tapusin ninyo ang video dahil baka mas posible pala ang mga bagay na akala natin ay malabong mangyari. Sa mga nakaraang araw, maraming basketball fans ang nag-uusap-usap tungkol sa isang posibleng trade scenario sa pagitan ng Barangay Ginebra at TNT. Ang sentro ng usapan, si Jamie Malonzo at si Bobby Ray Parks Jr. Sa unang tingin, parang mahirap itong mangyari dahil pareho silang hindi aktibong naglalaro ngayon sa PBA. Pero kapag sinuri natin ng mas malalim ang sitwasyon, hindi naman talaga ito imposible. Bakit? Dahil sa PBA, hindi lang aktibong manlalaro ang maaaring maisama sa trade. Pwede ring matrade ang playing rights ng isang player. At may mga nauna ng halimbawa nito. Nakita natin noon ang sitwasyon ni William Navarro at Arvin Tolentino kung saan nagkaroon ng palitan ng rights kahit hindi sila aktibong naglalaro sa liga noong panahon ng trade. Ibig sabihin, hindi hadlang ang pagiging inactive para maisama sa isang trade package. Sa kaso ni Jamie Malonzo, hawak pa rin ng Barangay Ginebra ang kanyang playing rights. Kaya kung sakaling bumalik siya sa PBA, may control pa rin ang Ginebra kung saan siya maglalaro. At dahil dito, nagiging mahalagang trade asset si Malonzo. Kung ikaw ay bahagi ng management ng Ginebra, may dahilan para pag-isipan ang pagkuha kay Bobby Ray Parks Jr. Una sa lahat, napatunayan na niya ang kanyang talento. Hindi lang siya scorer, isa siyang all-around player. Kaya niyang gumawa ng puntos mula sa perimeter. Kaya niyang umatake papasok, may depensa, may basketball IQ. At higit sa lahat, isa siyang player na hindi kailangang laging may bola para maging epektibo. Sa modern basketball, napakahalaga ng ganitong klase ng manlalaro. Hindi rin may kikaila ang kanyang international experience. Nakalaro siya sa mataas na antas ng kompetisyon sa Japan at naging bahagi rin ng Gilas Pilipinas. Ang ganitong karanasan ay malaking bagay lalo na para sa isang team na laging target ang kampyonato. Sa edad niya ngayon, marami pa rin siyang maibibigay sa anumang koponan na kanyang mapupuntahan. Kaya kung sakaling maging available si Parks, siguradong maraming team ang magkakaroon ng interes sa kanya. At hindi malayong kabilang doon ang Barangay Ginebra. Ngayon naman, tingnan natin ang kabilang panig. Kung si Bobby Ray Parks ay isang versatile wing player, si Jamie Malonzo naman ay isa sa mga pinaka-athletic na local player sa liga. Kapag nasa open court siya, delikado. Kapag may fast break, isa siya sa pinakamahirap pigilan. May haba, may bilis, may enerhiya, at may kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon. Ang ganitong klase ng player ay hindi madaling palitan. Lalo na sa sistema ng Ginebra kung saan mahalaga ang transition game, depensa, at hustle plays. Kaya kung sakaling magkaroon man ng trade na ganito, hindi rin masasabi na lamang ang isang panig. Parehong may maibibigay na malaking halaga ang dalawang manlalaro. Kaya naman hanggang ngayon, nananatili itong isa sa mga pinaka-interesanting usapin sa mundo ng PBA. Habang pinag-uusapan ng marami ang posibleng trade scenario, may isa pang pangalan na patuloy na nagbibigay ng interes sa mga fans. At iyan ay walang iba kundi si Jepet Aguilar. Isa sa mga haligi ng Barangay Ginebra sa nakalipas na mahigit isang dekada. Matapos niyang magretiro sa Gilas Pilipinas, marami ang nagtatanong. Malapit na rin ba siyang magretiro sa PBA? Sa edad na 39, natural lang na lumabas ang tanong na ito. Pero kung pagbabasehan natin ang kanyang mga ipinapakita sa loob ng court, mukhang may natitira pa siyang gasolina sa tangke. Oo, hindi na siya ang dating Jepet na halos lumilipad sa ere para mag-dunk. Hindi na rin katulad noon ang kanyang playing time. Pero napakahalaga pa rin ang kanyang presensya. May mga bagay na hindi nasusukat sa statistics. At isa doon ang leadership. Si Jepet ay isa sa mga veteranong manlalaro na maraming pinagdaanan. Championship runs, pressure games, international tournaments, big moments. Alam niya kung paano manatiling kalmado kapag dikdikan ang laban. Alam niya kung paano gabayan ang mas batang players. At alam niya kung paano magbigay ng inspirasyon sa loob ng locker room. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga pa rin siya sa Ginebra kahit hindi na siya ang pangunahing bituin ng koponan. Sa katunayan, maraming championship teams ang nangangailangan ng ganitong klaseng veterano. Darating ang araw na kailangan ding magpaalam ni Jepet bilang aktibong manlalaro. Iyan ang realidad ng sports.
Pero kahit mangyari iyon, marami ang naniniwala na hindi pa rin siya mawawala sa basketball. Posibleng coaching staff, posibleng konsultan, posibleng mentor ng mga batang manlalaro. Sa lawak ng kanyang karanasan at kaalaman sa laro, napakarami pa niyang maitutulong sa susunod na henerasyon ng Philippine basketball. Kaya ano man ang maging desisyon niya sa hinaharap, sigurado ang isang bagay. Ang legacy ni Jepet Aguilar ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng PBA at ng Barangay Ginebra. Kaya ka-Hops, ano ang masasabi ninyo? Papayag ba kayo kung magkaroon ng trade na Jamie Malonzo kapalit ni Bobby Ray Parks Jr.? At sa tingin ninyo, ilang season pa kaya nating mapapanood si Jepet Aguilar na naglalaro para sa Barangay Ginebra? E-comment ninyo ang inyong opinyon sa ibaba dahil gusto naming marinig ang inyong mga pananaw. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang PBA updates, basketball analysis, at latest hoops news. Ito si Ray's Hoops Universe, at tulad ng lagi kong sinasabi, basketball lang ang usapan, pero puso ang puhunan. Hanggang sa susunod na video, ka-Hops!